Hello mga kababayan, hello mga ka-YouTuber vlogger. Sa mga wala pang alam about sa negative revenue, siguro ako yung first time na binigyan ng negative revenue. Alam nyo, parang dismonetize ka na rin ang mangyayari niyan. Kaya kung sa ngayon, dahil naranasan ko nang magkaroon ng negative, ayan, hindi pa na-solve yung aking problema. Better na huwag kang mag-play ng mga video na gamit mo ang laptop mo. Bakit? First time ko kasing ginawa yun sa sarili ko. And the 3 years monetize po ako ngayon. Hindi po ako gumamit ng laptop ko na sabay at saka plus tab yung ginawin ko. Hindi ko po yun sinubukan. Kaya, tuloy-tuloy yung revenue ko every month or every 2 months. Ang nangyari kasi, guys, nakalimutan ko yun. Ang ginawa ko ay nag-play ako ng sabay-sabay sa mga live. Nakabidya ako. Pagkatapos, pinanood ko yung mga sa mga kaibigan na sa live, pinindot ko yung plus tab. Ayaw, anong nangyari po mga lalabs? Hinihintay ko na sana yung sahod ko this August. Pero ang nangyari, nako, boom! Isang himala. Is a big sign, negative revenue in my channel. Sad naman talaga. Dahil, nai-enjoy lang naman ako kahit na coins lang yung kinikita ko sa revenue ko everyday. At sa pagda-live ko, madaming super chatter. Ayan. At saka may kunting member. Pero ang nangyari, wow, is a big sign, -$. Diba? Sa palagay mo, matutuwa kayo? Kasalanan ko eh. Kasalanan ko yun. Dahil hindi ko alam, kinalimutan ko na yung mga sinasabi ni YT sa instruction na ganito ganyan eh. Hindi ko naman inisip. Pero bakit naman, tinatanong ko sa sarili ko, may mga nagsabay-sabay namang pumiplay kahit na nagla-live nga sila. Pinapanood pa nila yung video ng main channel nila sa mga kaibigan nila. Bakit hindi sila nagkaroon ng sign negative dollar? Wow. Parang sinasadya, no? Sinasadya talaga ng tadhana o sinasadya talaga na ako ang pag-aralan ng negative sign. Wow. Pero okay lang yan mga lalabs. Ganon talaga yung buhay. Pag walang trials, hindi ka matututo. Pag walang trials, hindi ka maging matatag. Kaya with the right time, sabi nga natin, sabi na ang iba, magpahinga ka muna. Magpahinga ka. Huwag puro trabaho ng trabaho. Ayan, kailangan mo magpahinga muna sa iyong sarili and think at i-enjoy yung sarili mo. Hindi na lang puro pira dito, pira doon. So, ganun. Kaya, siguro binigyan ako ng lesson. Ayan, may trabaho ka ng personal, pinataasan yung sahod mo, pagkatapos magwa-YT ka pa, pagkatapos mag-i-FB ka pa, pagkatapos mag-online ka pa. So ngayon, anong ginawa? Siguro, binigyan niya ako ng lesson na pahinga ka muna sa sarili mo. Huwag sobra-sobrang trabaho. Ang pera, darating lang yan sa tamang panahon, tamang oras kung ibibigay ni Lord. Hindi puro trabaho. Need your time for yourself. Sometimes, huwag puro trabaho.